Kung ikaw ang naagrabyado, ngunit hindi ka pinaniniwalaan ng inyong pamilya, ano ang gagawin mo? Tatahimik ka na lang ba? O gagawa ka ng paraan? Tunghayan natin ang kwento na hango sa totoong pangyayari sa isang dalagita na dinukot ng isang lalaki at pinagsamantalahan ng ilang beses, ngunit nang makatakas sa kamay nito at nang magsumbong sa kanyang pamilya, ay hindi ito pinaniwalaan at tila ito pa ang may kasalanan sa kanyang pagkawala. This is Pusik Station Movie Recap. Siya si Lisa, 17 anyos, nagtratrabaho sa isang fast food. Maganda, matalino at masipag. Kaya naman, maraming customer ang pumupuri at nagustuhan ang kanyang serbisyo sa fast food na kanyang pinagtratrabahuan. Kasama ni Lisa ang kanyang lola na nakapangasawa ng mas bata pa sa kanyang lola. Si Lisa ay pinatira ng kanyang ina sa kanyang lola upang makatulong daw ito at makaalalay sa kanya. Ngunit may ginawa ang asawa ng kanyang lola kay Lisa na hindi nito nalalaman. Sa mga sumunod na eksena, papasok na si Lisa sa kanyang trabaho. Nilapitan siya ng bagong kinakasama ng kanyang lola at sinabihan na umuwi daw siya ng maaga dahil sweldo niya ngayong araw at huwag niyang kalimutan ang kanyang sweldo. At tumango naman dito si Lisa. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, ay pauwi na itong si Lisa pagkatapos ng ilang oras nitong overtime. Bago pa man siya umalis, ay nagpasalamat siya sa kanyang amo dahil sa pag-promote nito sa kanya at ang binigay nitong tiwala na humawak ng kaha at humarap sa mga customer. At habang nagpapadyak na itong si Lisa Lolan ng kanyang bisikleta, bigla itong hinarang ng isang lalaki, hinablot at dinala sa isang lumang sasakyan na pagmamay-ari ng lalaki at doon siya nito pinagsamantalahan. Pagkatapos, magtagumpay ang lalaki sa kanyang ginawang kahalayan, ay dinala pa siya nito sa isang lumang apartment habang nakapiring ang mga mata. Ngunit kahit nakapiring ang mga mata ni Lisa, ay nagawa pa nitong masilip at makita ang logo at pangalan ng sasakyan ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang pagtingala kahit ito'y nakapiring. Matalino si Lisa dahil pati sa hagdanan ay nabilang pa niya kung ilang baitang ito bago makarating sa itaas. Nagmamakaawa si Lisa sa lalaking dumukot sa kaya. Ngunit tila wala itong naririnig. Sa halip ay pinaliguan ito sa banyo. At nang makita na malinis na ito, ay dito inulit na naman ang ginawa nitong panghahalay sa kanya. Nakarating na sa lola at ina ni Lisa ang kanyang pagkawala at nai-report na rin nila ito sa kapulisan. Subalit parang hindi sila nangamba sa pangyayari dahil ang nasa isip nila, gumimik lang daw itong si Lisa kasama ng kanyang mga barkada. Ngunit nagbitaw ng salita ang nakakabatang kapatid ni Lisa na babae at sinabi sa pulis na kutob niya may masamang nangyari kay Lisa. Pinuntahan ng pulis ang pinagtratrabahoan ni Lisa upang mag-imbestiga sa kaso, ngunit pati ang amo ni Lisa ay nagulat din ng malaman na hindi pala nakauwi si Lisa pagkatapos ng duty niya ng araw na iyon. Naramdaman ni Lisa na ililigpit din siya ng lalaking dumukot sa kanya pagkatapos siyang pagsawaan nito, kaya gamit ang kanyang utak ay sinubukan niya itong pasakayin. Sinabihan niya itong hindi na kailangan saktan siya dahil pwede naman silang maging mag-boyfriend. Pauwiin lang daw siya at hindi siya magsusumbong sa mga nangyayari, sabi ni Lisa sa lalaki, at tila epektibo ito. Nakiusap si Lisa sa lalaki na baka pwede siyang umihi dahil naiihi na siya at pinayagan naman siya nito. Kaya dito nakahanap ng pagkakataon si Lisa na mag-iwan ng mga fingerprint niya sa loob ng banyo. Pati buhok at pati gamit ng lalaki ay tinatandaan niya bago pa man siya hilain ng lalaki pabalik ng higaan. Habang tulog ang lalaking dumukot kay Lisa, ay sinubukan sana nitong tumawag sa telepono. Ngunit nahuli ito ng lalaki at galit na galit ito na tila ba gusto ng putukan ang ulo ni Lisa sa baril na hawak nito. Nagmakaawa na naman ulit si Lisa na pakawalan siya dahil may sakit daw ang ama niya at kailangan nito ng mag-aalaga. Pasinungaling na sinabi ni Lisa sa dumukot sa kanya na halatang nakaramdam na rin ng awa kay Lisa, tila sumakay na rin sa mga pang o auto ni Lisa sa kanya. Napanood ng lalaki sa balita ang tuloy-tuloy na paghahanap ng mga kapulisan sa suspetsado na siyang may kagagawan sa sunod-sunod na pagkawala ng mga kababaehan at natagpuan na lamang itong wala ng buhay na itinatapon na lang sa iba't ibang bahagi ng lugar
At dahil ayaw nitong masukol ng mga kapulisan, kaya naisip nitong pakawalan na lang si Lisa. Dinala niya ito sa mapuno at malayong lugar at doon niya pinakawalan si Lisa. Sa pagkakataong ito, habang nakaluhod si Lisa, ay tinanggal na niya ang piring sa kanyang mga mata at ang una niyang nasilayan ay ang malaking puno na nakatayo sa kanyang harapan. Kaya hindi na nagsayang ng oras si Lisa at kumaripas agad ito ng takbo. Nang makita ito ng lalaki sa may kalayuan habang paalis na sa panahon na iyon at tumakbo na siya patakas, ay nagbago ang isip nito. Agad niyang binalikan si Lisa para hulihin ulit. Kumaripas si Lisa ng takbo upang makalayo sa lalaki, samantalang ang lalaki ay hinanap siya upang hulihin ulit. Buti na lang may dumaang mga pulis na nagpapatrolya, kaya nilubayan ito ng lalaki na may halong pagsisisi. Nakarating si Lisa sa bahay ng lola niya at agad siyang nagsumbong na dinukot siya at pinagsamantalahan. Ngunit ayaw maniwala ang lola niya at ang kinakasama nito, kaya napaiyak na lamang si Lisa. Tumawag ng pulis ang lola ni Lisa upang ipaalam na nakauwi na si Lisa sa bahay at nabanggit nito na dinukot daw siya at nagahasa. Kaya sinabi ng pulis na pupuntahan nila si Lisa at dadalhin sa presinto para sa mga katanungan. Nagalit at tila hindi sang-ayon ang kinakasama ng lola ni Lisa na kuhanin si Lisa ng pulis, kaya binalaan si Lisa ng kanyang lola na huwag ikwento ang tungkol sa kanilang pamumuhay. Kinuha at dinala sa presinto si Lisa at sa pagtanong-tanong ng pulis na unang nag-interview sa kanya, ay tila hindi ito naniniwala dahil wala daw umanong bugbog si Lisa na tanda na pinilit ito na ayon sa kwento ni Lisa na pinagsamantalahan siya. Pinaliwanag ni Lisa na kaya hindi siya nang laban upang hindi magalit sa kanya ang lalaking dumukot sa kanya, ngunit hindi naniniwala ang pulis sa kanyang sinasabi. Pati nga din ang dalawang detective na babae na nag-interview sa kanya ay hindi rin naniniwala na nadukot at nagahasa si Lisa. Alibay lang daw ito para hindi mapagalitan ng magulang dahil ang totoo daw ay sumama lamang ito sa gimik kasama ang mga barkada. Kaya dahil sa narinig ay umiyak na lamang si Lisa dahil walang nainiwala sa kanya. Sa kabilang opisina ay pinag-usapan ng mga operatiba kung paano daw nila mahuli ang suspetsado na utak ng sunod-sunod na pagkawala ng mga kababaehan at itinatapon na lamang ang mga katawan nito sa iba't ibang bahagi ng lugar na iba-iba ang paraan ng pagpaslang. At ito'y nagaganap sa magkasunod na buwan at hindi pa daw nila nasukol ang may gawa nito. Kaya sinabi ni Detective Larry na magtulungan daw sila upang mahuli at makamit daw ng mga biktima ang kanilang hustisya. Paglabas ni Detective Larry ay sinabi ng detective na babae ang tungkol sa kaso ni Lisa at sinabi nito kay Detective Larry na mukhang nagsisinungaling daw itong si Lisa. Kinausap ni Detective Larry si Lisa at pagkatapos ng kanilang usapan ay sinabi ni Detective Larry na naniniwala siya nito at huwag mag-alala dahil tutulungan daw siya. Kinausap ni Detective Larry ang kapwa detective na babae at sinabi na naniniwala siya sa mga sinasabi ng bata at gusto niyang ipa-hypnosis o ipa-therapy si Lisa dahil nagka-trauma ito sa mga nangyayari sa kanya. At sumang-ayon naman ang detective na babae na tutukan ang kaso. Tumawag si Larry sa lola ni Lisa upang humingi ng pahintulot sa plano na ipa-therapy si Lisa, ngunit ang nakasagot sa tawag ay ang kinakasama ng kanyang lola. Ayaw pumayag ng kinakasama ng lola ni Lisa na ipa-therapy ito. Ang akala ni Detective Larry na ama ni Lisa ang nakausap niya. Kaya nabanggit nito kay Lisa na ayaw pumayag ang ama niya na ipa-therapy siya dahil istorbo lang daw ito sa kanila. Umiyak si Lisa at sinabi sa detective na hindi niya ama ito at kinakasama ito ng kanyang lola. At dito inamin ni Lisa na matagal na rin siyang pinagsamantalahan ng kinakasama ng lola niya, kaya nagulat ang detective sa narinig. Hindi nagsayang ng oras ang detective at agad hinuli ang kinakasama ng kanyang lola upang mapanagot sa ginawa niya kay Lisa. Nabigla at hindi makapaniwala ang kanyang lola sa nalalaman na matagal na palang pinagsamantalahan ng kanyang kinakasama ang kanyang apo na hindi man lang niya nalalaman at naprotektahan. Tuloy-tuloy ang ginagawa ng lalaki sa pagdukot ng mga kababaehan at pinagsamantalahan bago niya kitilan ng buhay at ito'y hindi mahuli-huli ng mga kapulisan. Habang si Larry ay tuloy-tuloy din ang pagkalap at pagtutok sa kaso ni Lisa,
At nang makalikom ito ng sapat na impormasyon mula kay Lisa tungkol sa suspetsado, ay agad pinaalam niya ito sa buong team at sinabi na may buhay na witness sila, walang iba kung hindi si Lisa. At pinakita nito ang sketch ng mukha ng suspetsado ayon sa paglalarawan ni Lisa. Dinala ni Detective Larry si Lisa sa isang lugar kasama ang isa pang detective at pinaalala sa kanya kung saan siya dinala ng dumukot sa kanya at pinakawalan. Pinilit na inalala ni Lisa kung saang lugar ito dahil nakikita niya ang bawat lugar na kanilang dinaraanan sa pamamagitan ng pagtingala ng ulo niya kahit ito'y nakapiring. At sa huli, natunto nila ang malaking puno kung saan dito niya tinanggal ang kanya piring sa mata at kung saan siya iniwan ng lalaking dumukot sa kanya. Kaya dahil dito, sinabi ni Detective Larry na magsagawa ng pasusing pagpapatrol sa lugar na malapit sa pinagyarihan. At sa opisina ay ipinakalat na rin ng mga kasamahang detective ang sketch ng mukha ng suspetsado. Isang umaga habang nagpapatrol sa area, ang isang detective ay namataan nito ang itim na sasakyan na nagmatch sa sinasabi ni Lisa. Kaya agad itong nilapitan ng detective ang driver nito at nagpaalam sa driver kung pwede ba siyang kuhanan ng larawan dahil may nakawan daw na nangyari sa ibang barangay at nagmatch ang kulay at sasakyan na gamit niya na siyang itinanggi ng lalaki na hindi siya yon. At para makaalis na ay nagpakuha siya ng larawan sa detective kasama ang kanyang sasakyan. Pinakita ng mga detective na pinangunahan ni Larry ang mga larawan ng sasakyan kasama ang driver na nagtugma sa sinasabi ni Lisa na kanilang naipon sa pagpapatrol at masusi itong tiningnan ni Lisa isa-isa at sa wakas na ituro din niya ang suspetsado sa pagdukot at paggahasa sa kanya. Kaya agad nagsagawa ng manhunt ang mga operatiba para hulihin ang suspetsado. Sa wakas, nahuli ang utak ng may kagagawan sa nangyayaring pangdukot at panggagahasa ng mga kababaihan. At pagkatapos nito, agad nilang pinuntahan ang lumang apartment na pinagdalhan kay Lisa at dito napabilib ang mga otoridad dahil totoo lahat ang sinasabi nitong si Lisa, tama ang bilang ng baitang ng hagdanan, mga buhok at iniwang fingerprint ni Lisa sa CR at ang brand ng sapatos na gamit ng kriminal. Nagpasalamat ang buong operatiba ng pulisya kay Lisa dahil sa kanya nalutas ang kaso sa loob lamang ng 12 araw na hindi nila nalutas na umabot na ng 6 na buwan. Kinuha si Lisa ng kanyang tiyuhin at di naglaon ay nagiging alagad din ito ng batas at naging tagapangasiwa sa mga taong naaabuso ang karapatang seksualidad. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like na lang po at pa-subscribe para sa suporta at para updated ka sa susunod nating upload. Maraming salamat, amigo! This is Pusik Station Movie Recap.